Pisces. Ituloy natin kahit bumabagyo. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Pisces? Justice card. Trying to make things right. Trying to make the right decision. Trying to fix your life. Anong nangyayari sa ating mga Pisces? May court case ba? Let's see. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Pisces? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of August. Collective energy ng mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Snake in the grass. Mga oportunista. Okay. Sadness. Bakit malungkot ang ating mga Pisces? Nalulungkot tungkol sa isang partnership na gustong ipaglaban? Nagkakaroon ng confusion para sa ating mga Pisces. Ano talaga ang gusto mo? Uy, may gustong balikan si Pisces, si masculine. The masculine, eto tayo, liliwanagin ko ha. If I'm discussing like feminine and masculine, it's like feminine sa connection na to, masculine sa connection na to. Ngayon, kung party-party to at napakarami, you book your personal reading. hindi ko mako-cover lahat yon. Sabi, sino ba yan? Kasi dalawa yung jowa ko, tapos yung ex ko bumabalik, ay, personal reading yan. Okay? So, the masculine in this connection, meron siyang gustong balikan, kausapin na isang feminine. Meron siyang wino-worry about partnership. Nagkaroon ng confusion kung tama pa bang mag-reconnect siya sa person na to. But it feels like the masculine in this connection, meron na siyang ini-entertain na bago. So, may ex. Okay? May ex na gustong balikan, kausapin. Sabi niya, eto na ang ating justice card. The masculine in this connection, kumbaga ay may binitawan na pangako sa pag-ibig, kasal, engagement, baby mama energy, because may kinoconsider na bata dito. At sabi niya is like gusto niyang ayusin ang relasyon nito para sa bata. Okay? For some of you na walang batang involved, tapos nagkaroon ng breakup, may in-entertain na bago, gustong ayusin ni masculine ang situation na to para daw dun sa mga pinagsamahan nyo in the past. At yung masasayang plano pa na hindi natupad. Okay? But, very strong yung energy dito na nagkaroon na ng solid plans. The Empress is the baby mama. Parang naisip niya yung mga nangyari before, yung mga pagsisinungaling niya, yung mga ginawa niyang mga disappointing like decisions about this relationship. Ba't ganun yung view ng camera ko? Parang nagkakaroon siya right now ng mga regrets. Okay? Nagkakaroon ng sleepless nights ang masculine na to, tong baby daddy na to. Naalala niya lahat ng mga pangloloko, kasinungalingan. Like, nung tinatawagan siya ni baby mama, nasan siya? May kasama siya, nasa motel, nasa hotel, nasa kabilang bahay, kung sino-sinong kasama. Okay? Harap-harapan, umuwi siya sa feminine na to, pinagsisinungalingan niya bago siya umalis ng bahay. Goodbye kiss, paglabas, asan ka na? Sunduin na kita. Okay? Sobra-sobra yung ginawa niyang painful situation kay feminine sa Empress. At ngayon, nagkakaroon ng like, review tayo, sabi ng universe. Sige masculine, akala mo matatakasan mo to? Bago ka pumikit gabi-gabi, ibibigay ko sa iyo ang slideshow kung bakit umalis ang feminine na to. Kung bakit kasi nukuan. Slideshow tayo. Siguro mga 100 slides lang to. Okay. So, maraming naging pangako, pangarap, plano sa relasyon na to. Puro plano. Okay? Pinaasa si baby mama, pinaasa yung binigyan ng pangako. Pero hindi binigyan ng totoong stability. Binigyan ng breadcrumbing energy.
Enough for the baby mama or the empress to stay, umasa, na baka naman bukas makalawa magbago. Pero walang sincere commitment na binigay si masculine. Maraming panloloko, maraming pananakit. Okay? And it feels like parang pagdating sa society, nandun yung pera ni masculine. Mapagbigay, matulungin, bigay to, bigay dyan, kay kumpare, donate dyan, donate doon. Pagdating kay baby mama, magtrabaho ka. Ano hindi? Anong tawag dito? Maternity leave. Pwede na yan. Yung kaibigan ko nga, parang 1 month lang bumalik na sa work. Sabi ni baby mama, CS ako, hindi ko kaya, nagbe-breastfeed ako. Hindi, kaya yan. Yung nanay ko nga nasa bahay, ganyan. Kaya yan. Tulungan mo ako, kailangan mo magtrabaho. Okay? Very inconsiderate energy. Dahil dyan, magtsaa tayo. I-detox natin yung mga negativity mo. Naging atras-abante sa pangako. Dumi mga plano, but ramdam ni feminine sa connection na to, na hot and cold yung energy ni masculine. Pag-trip lang maglambing, pag-trip lang mag-commit. Okay? Or it could be, pag sa loob ng bahay may commitment. Pagsilbihan mo ako, magluto ka, gawin mo to, gawin mo ganyan, asawa kita sa gabi. Paglabas ko ng bahay, wag mo kong tatanungin. Basta nagtatrabaho ako, wag mo nang tanungin kung sinong kasama ko. Kapag may mga trip, business trip yan, wag ka na magtanong. Pag nandun ako, busy ako, wag kang tatawag. Okay? Kasi nagtatrabaho ako. Lahat to ng ginagawa ko feminine para sa inyo. Wag mo kong stressin sa work. Something like that. Okay? But alam ng feminine sa connection na to na nagsisinungaling sa kanya si masculine at aware si masculine ng lahat ng pain na dinala niya sa feminine na to. May nakikita ako dito na nagkaroon siya ng sabihin natin confident sa trabaho. Isang babae na konektado sa trabaho, negosyo, at dito siya parang nagpapabebe. Alam mo yung baby mama ko, daming pagkukulang sa kanya, ganito, ganito. Ngayon naman, etong babaeng konektado sa trabaho, syempre, crying shoulder. Syempre, kumbaga, like, okay, paniwala. Okay? Naging on and off dito. May isang babae sa trabaho na umasa na ibibigay sa kanya yung promise, binigyan siya ng liwanag, binigyan siya ng assurance in the past, but it feels like naging hot and cold din dun sa naging like third party na to. Okay? Hindi ko masyadong ma-distinguish kung pang ilang third party to, basta parang eto yung mga significant or medyo tumagal na connection sa masculine na to. Okay? Kapag nararamdaman ni masculine na parang lumalayo yung loob ni baby mama, babalik siya doon. Tapos pag medyo okay na ulit, mission accomplished, balik siya doon sa third party. Doon sa isang niluluto niyang parang maging another willing victim sa kanya. Okay? This masculine, it feels like meron namang in the past na nagkaroon siya ng like suporta or parang kuya or coach energy na pinagsasabihan siya. But this masculine is very unwilling to listen. Okay? Maaaring malapit sa simbahan, malapit sa pamilya. Alam mo, pag ganitong energy, kung ito parang siya yung breadwinner ng family, walang say kahit sino sa kanya. Dahil siya yung may pera, siya yung may malaking pinapasok na pera or like sumasalo ng obligasyon sa pamilya, walang say kahit sino dito. Bulag. Bulag na bulag na bulag. Okay? Hindi nag-move forward ang relasyon na to because may nagto-tolerate sa bad behavior ng masculine na to. This relationship feels like a hard work para sa ating feminine. Alam niya na hindi na natapos-tapos yung mga na-involve na third party sa masculine na to. Okay? For whatever reason na nagstay si feminine, I feel that's valid. Kasi this is pangako sa pag-ibig, nag-live-in most of the time. Kasi ito parang may anak na involved. Okay? So parang may consideration, hindi kaya, maliit pa ang bata, walang suporta, walang malilipatan, walang enough na finances to support everything. Let's see. Anong nangyari, Pisces? Sinubukang i-move forward ang relasyon na to. Ipinaglaban ni feminine kahit alam niyang maraming na-involved na third party, bawal na pag-ibig and bad habits.
alak, sugal, kung ano man ang bisyo. Okay, so, it feels like for the longest time, kumapit si feminine sa connection na to. Sabi niya, baka naman magbago pa, baka naman kasi may tinatawid lang na maturity si masculine, so kung ano yung mga pinagagagawa niyang bisyo, babae, kung ano mang klaseng mga third parties to, sugal, bisyo, alak, kung ano man, okay? Or kulang sa time, or mabait sa iba, toxic sa kanya, kung ano man. Very toxic yung energy ng masculine towards the official feminine. But then, umasa si feminine na maayos pa to at darating yung time, mamahalin siya ng tama ni masculine. Ito yung napaka-dangerous no? Yung aasa ka sa potential. Kaya talaga sa akin, no? Yung opinion ko about this, kung anong pinapakita sa'yo right now, yun ang paniwalaan mo. At yun ang pagbasihan mo ng desisyon. Ngayon, kung bukas or in 50 years, nagbago siya, tsaka mo na siguro i-consider na pabalikin siya sa buhay mo. Kasi pag ganito, masisira mental health mo or mababago talaga ang pananaw mo sa pag-ibig na ito yung mga babaeng lahat toxic or regardless of the gender. Kapag nagtiis ka sa toxic connection ng sobrang tagal, magkakaroon ka ng, of course, toxic perspective pagdating sa relasyon na wala, hindi naman nagbabago lahat. Wala, ganyan naman talaga lahat, no? Parang ganyan, yun nga, yung pamilya niya, yung kuya niya, ganun din. Okay? Nasisira yung pananaw mo sa buhay. Okay. Maraming pinagdasal si feminine sa connection na to kung tama pa ba. But napakaraming binigay ng universe na sign na parang walang nangyari, walang harvest time, walang good outcome. So, sabi ng feminine sa connection na to, alam niya na parang hindi ito yung minanifest, hindi ito yung wish fulfillment niya na sitwasyon. Maraming lihim, maraming questions. Even like kung may anak na, nagli-live-in na, pero parang ang daming questions pa rin ni feminine kung mahal talaga siya ng lalaki na to. And that's also another very, very toxic na lagi kong naririnig yan. Ilang taon na kayo? 8 years. Bakit mo ako tinatanong kung mahal ka niya? 8 years na pala. Na parang sa buong 8 years, hindi mo pa rin alam kung totoo siya sa'yo, kung minahal ka. You know, that's so sad. Na parang nasayang yung panahon ng buhay mo sa questions and doubts and uncertainty na kayo ba talaga, mahal ka ba talaga, sincere ba to sa'yo? Na nagtiis ka na walang solid offer of love and walang solid commitment and assurance sa'yo. Tumagal ka ng 10, 20 taon. That is so sad. Okay? So there's a masculine here na nagbabalak bumalik sa kanyang official person, baby mama, wifey energy. May offer na naman daw siya. Pero kung may nakikita akong sincere offer of love, I don't think so. Same old, same old. Kasi sabi niya, alam niya na mahal pa rin or pinapahalagahan pa rin siya ni baby mama. But sabi ni baby mama, the official person, kung wala mang anak, ayaw na niya ng conflict. At na-prove na ng masculine na to na parang napakalaking maling desisyon niya sa buhay ni feminine. Okay, so it feels like the feminine in this connection, okay, would want to like step back and like observe the situation. At kung ano man yung wala akong nakikitang talagang legit na balikan na parang kung makikipag-usap man si masculine, pwede niyang pakinggan or pwedeng iwasan, pwedeng i-block kung ano man yung gagawin. Okay? I-observe niya kung may solid plans na. But it feels like meron na namang mahuhukay na parang na hindi na fix na problem in the past na may triggers at maaari na namang pagtalunan. But hindi na align yung energy na parang kung dati gustong-gusto ni baby mama na ayusin to, ngayong umalis na si baby mama, gusto naman ni masculine na ayusin to with the baby mama. Ngayon, si feminine, sabi niya, sakit mo sa ulo. Ilang taon, ilang buwan ko tong gustong ayusin sa'yo. Ngayon, okay na ako. Ngayon, may naka-build na ng finances. Okay na, stable na, masaya na. Okay na mental health ni baby mama, ni official feminine. Ngayon, babalik ka, guguluhin mo ako with the promise of love na hindi naman sigurado. With the promise of love na parang same-same naman yung energy. But eto yung lagi kong sinasabi sa inyo,
if the person you're dealing with is hot and cold and flaky at kumbaga ay feeling confused, bitiwan mo. Kasi pag yan nagstay at inayos to, you have your answer na parang na-realize niya na gusto ka talaga niya at aayusin niya to with you. But then, wag kang magpapabulag sa like procrastination na isang linggo lang mabait, isang linggo lang aayusin, and after that, pag nakuha yung tiwala mo, wala na naman. Ngayon, pagdating kay masculine, pag nagkakaroon ng confusion yung masculine na yan at binitiwan mo, sa end niya, diyan din siya magkakaroon ng clarity kung ano yung value mo. Ngayon, kung sumaya lalo sa kabit niya dito sa mga third party na to, alam mo doon siya masaya. Pero wag mo siyang, unless gusto mo, okay? Wag mo siyang bigyan ng, for this masculine to enjoy the best of both worlds na umuwi sa kabit, MWF, sa'yo nasa ganitong araw, yung ibang araw nasa iba pang kabit, ikaw yun eh. Kung gusto mong i-tolerate yun, you go for it. Pero kung hindi, wag na wag na wag. Hindi pwedeng hintayin mo kung magbago. No, magbago ka muna. Hindi, walang ganon, walang antayan dito. Kasi habang naghihintay kang magbabago siya, bakit siya magbabago? Nakita nga niya, nandyan ka, willing to wait ka. Willing to wait pala, mag-antay ka dyan. Okay? That kind of mindset. It feels like this masculine, sabi niya, kung kailan talaga gumuho na 9/11 na ang tower na to, tsaka niya na-realize na parang gusto kong buuin, idikit natin ng kanin. Pero kung nagbago na siya, I don't think so. Kung may ine-entertain siya na iba, oo. Kung may nag-aabang pa rin na third party dito, oo. I think yung pinangakuan niya after the official person, official feminine, nandito pa rin, abangers pa rin. At some point, parang pinapakisamahan to ni, nung masculine Para kapag hindi siya totally tinanggap ni baby mama, may option. Kita mo, sabi ng butiki, tindi mo masculine. Okay. Vina-validate ng butike ang ating reading. Okay. Feminine, ang sabi ng universe, mag-focus sa kaperahan, kabuhayan. Okay na-build mo ng buhay mo, kahit hindi yan madaming-madami, meron kang enough, meron kang bahay, maayos, apartment, you have enough, meron kang savings, meron kang stable income, may peace of mind. Bakit mo pababalikin yung gulo sa buhay mo? Tama na, i-block natin, takban natin. Takban mo. Pag pansinin yan, okay? Alam mo, sa pagbabalik nito, you don't feel confident naman na nagbago siya kasi ramdam mo din naman. Okay? Okay, kanya-kanyang desisyon ha, kanya-kanyang kinikreate na destiny. Kung ako, pa yung kapatid, nung simula, nung kumalas ka dito, nagkaroon ka ng peace of mind, gumanda yung buhay mo, mas nagkaroon ka ng stability, okay na, tama na. Huwag mo nang ibalik yung gulo ng buhay na meron ka na tinakasan mo na, tinakbuhan mo babalik ka pa ba? Detach. Okay? At tandaan mo, kung nung time nakasama mo ang lalaki na to, na lagi kang inaalat sa pera, laging parang walang magandang opportunity. Paano ba naman ka magandang opportunity kung sirang-sira mental health mo, ni hindi ka makapagtrabaho ng maayos, di ba? Focus ko anong meron. Binigay na sa'yo ng universe to. Hinayaan ka na ngang makatakas dyan. Babalik ka pa ba? Huwag na. Lagay natin sa ilalim. Tapon natin yan. Pero opinion ko lang naman yon, feminine. Okay? Ngayon, kung ikaw ay adventurous, pwede mo siyang pabalikin sa buhay mo. Okay? Kanya-kanya. You observe. If you feel na talagang nagbago, siguro sabihin natin baka 1% lang to ng sitwasyon dito, okay? You go for it, balikan mo, okay? Lalo na pag mahal mo pa. But for most of you, andito ng stability, andito na yung swerte mo, nakakalas ka na, andito na yung malaking transformation sa buhay mo, ni-reward ka na ni universe kasi nakatakas ka na, huwag ka nang bumalik sa cage. Okay? Okay na to. Alam mo sa akin, aanhin mo yung relasyon kung umiiyak ka gabi-gabi at nagwa-wonder ka kung anong ginawa at sinong kasama niya maghapon tas uuwi sa'yo. Kiddo?
Kidog? Okay ba yun? So, and that would be the Pisces Sun, Moon, and Rising and Venus collective reading for the month of August. See you again in a few days for your bonus reading.